Iniulat ni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, nagpadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hukbo at itinalagan niya ang isang ansar upang maging pinuno nila. Minsan ay nagalit ito habang sila ay nasa isang misyon at nagsabi, "Hindi ba't sinabihan kayo ng sugo ni Allah na sumunod sa akin?" Sinabi nila, "Oo." Sinabi ng pinuno, "Manguha kayo ng panggatong at pasilabin ito at itapon ninyo ang inyong mga sarili rito." Kaya sila ay nangolekta ng panggatong at gumawa ng apoy. Ngunit nang itatapon na nila ang kanilang mga sarili sa apoy, ay tiningnan nila ang isa't isa at sinabi ng ilan sa kanila, "Sinunod namin ang sugo upang makatakas mula sa apoy, kaya paanong papasukin namin ito?" Kaya habang sila ay nasa ganoong kalagayan ay naapula ang apoy at nawala na ang galit ng pinuno. Ang nangyaring ito ay pinarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, kung sila ay pumasok dito sa apoy ay hindi na sila nakalabas doon dahil ang pagsunod ay sa kabutihan lamang. Ang hadith na ito ay isang napagtibay na hadith at marapat lamang na pagkuhanan ng aral. Bukod pa sa katotohanan na maaring ang isang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ganitong pinuno, paano pa kaya sa mga huling henerasyon ng mga Muslim? Na tulad natin ngayon na maaring kulang sa kaalaman, kulang sa pananampalataya, at maaring may personal na mga motibo sa kanilang mga ipinag-uutos. Kaya, dahil dito, marapat na maging malinaw para sa sinumang Muslim, lalo na yaong mga nasa jihad, na tiyakin na ang utos ay katanggap-tanggap ba at walang nilalabag sa Islam dahil malinaw ang isa sa mga pangunahing katuruan sa ating relihiyon, walang pagsunod sa nilikha, sa pagsuway sa tagapaglikha. Kung ang mga kasama na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sumunod sa walang katarungang utos ng kanilang pinuno, ay tunay ngang sila ay mapapahamak at maaari pa ngang sila ay nakapagpakamatay dahil sa gagawin nilang ito. Kaya nga sa Islam, nananatiling mas malaking obligasyon ng mag-aral kaysa sa jihad. Nananatiling kondisyon ng jihad ang kaalaman at ang pagbaliwala dito ng mga tao ang dahilan kung bakit hindi nagtatagumpay ang mga inaangking jihad ng mga tao ngayon dahil hindi nila ito nagagawa ng tama. Sinabi ni Allah sa Quran, hindi marapat para sa mga nanampalataya ang tumungo sa labanan ng sabay-sabay. Marapat na sa bawat grupo ay may maiwan upang mag-aral ng relihiyon at upang magbabala sa kanilang mga kasama pagbalik nila upang sila nawa ay maging maingat. Ito ang dahilan kung bakit ang pangunahing hatol sa jihad ay fardo kifaya at hindi fardo ain. Ito ay fardo kifaya na kung may sapat ng bilang ng mga hahayo sa jihad, ay mawawala na ang pananagutan ng mga maiiwan sa jihad. Dahil ang mga maiiwan ay meron ding mahalagang obligasyon, ang mag-aral at iba pang mga gawaing may kinalaman sa jihad katulad ng pakikipagdiplomasya, paggawa ng mga armas, pamamahala sa bansa at iba pa. Ang sinumang Muslim na magtuturo na ang lahat ay marapat na mag-jihad ay tunay na nagkakamali sa pag-unawa sa mga batayan at sumusuway sa kaparaanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paanong isinabatas ang jihad. Ang jihad kung ihahambing sa iba pang mga gawain ay marapat lamang na mapaglalaanan ng mga Muslim na mapag-aralan muna ng masusi bago nila maisakatuparan dahil maaring sa maling pagpapatupad nito ay malalabag ang karapatan ng mga tao sa kanilang buhay, relihiyon, yaman, dangal at pag-iisip, Musliman o hindi Muslim. Kapag hindi tamang naisagawa ang jihad, ang magiging bunga nito ay ang kawalang katarungan at kapag ganito ang nangyari, ay tunay ngang hindi na isikatuparan ng tama ang jihad. Kapag ang jihad ay pinamunuan ng isang pinunong walang nalalaman sa mga panuntunan ng jihad, o kaya ay pinunong hindi matuwid, o pinunong may personal na hangarin, ang jihad na ito ay hindi magiging jihad sa landas ni Allah. Pagkos ay magiging jihad lamang para sa sariling kapakanan at hindi sa pagpapangibabaw sa landas ni Allah. Ang Muslim, lalo na ang nasa jihad ay marapat na susunod lamang sa kabutihan at kapag nakita niyang ang anumang samahan na nagpapakilala na nasa jihad ay patuloy na lumalabag sa karapatang pantao, Musliman o hindi Muslim, ay marapat nating malaman na ang mga taong ito ay mga tulisan, mga kriminal at wala sa jihad. Sila ay wala sa landas ni Allah dahil sila ay nasa landas lamang ng kanilang mga sarili. Sinabi ni Allah sa Quran,
makibaka sa landas ni Allah ng tamang pakikibaka. Nang ibig sabihin ay magjihad ng may tamang kaalaman, layunin at paraan, nang walang pang-aapi at pagmamalabis laban sa sinuman, na hindi ito gagawin ayon lamang sa sariling pagnanasa.